Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2 ways na bibingkoy na trending na kakanin sa Cavite. Tara, simulan na natin! Ang una mo muna natin gagawin dito ay syempre yung mga matatagal na lutuin. At isa na rito, syempre, yung sago. Pero guys, pwede tayong bumili ng sago sa palengke na luto na. At habang nagpapakulo tayo ng ating sago, ito naman yung ating lulutuin na munggo. Pero guys, mas maganda talaga kung ibababad natin ito overnight para mas madali itong lutuin. At kung meron kayong pressure cooker, ay mas maganda yon. Over medium heat, takpan natin ito hanggang sa kumulo at lumambot. At yung ating tubig na nilagay dito ay eksaktong-eksakto na talaga. Hindi ito dapat mag-dry kasi may purpose ito. So kapag malambot na yung ating munggo na katulad nito na nakikita nyo, ay i-add natin dito yung ating asukal at yung ating asin. So dapat ay halo-haloin na natin ito hanggang sa madurog at nakikita nyo na talagang lumapot yung ating mixture. O diba? Eksakto lang talaga yung ating tubig. At isa't isa side habang tayo ay gumagawa naman ng galapong. Next sa bowl naman ay pinagsama-sama ko dito yung ating 1 cup ng glutinous rice flour, asin at paunti-unti dapat natin dito nilagay yung ating tubig para malaman natin or ma-achieve natin yung right consistency ng bilo-bilo. At kapag dinampi natin, yung pinakadaliri natin dito ay hindi na didikit. Next, sa pot ay pinaghalo ko dito yung tubig, kakanggata at yung sago na niluto natin kanina. Kahit mga 80% naluto na, okay na yan. Then, ilagay na natin dito yung dalas pang ingredients, asukal, langka, asin. Then, ilagay na natin din yung ating bilo-bilo na ginawa kanina. So, kapag lumulutang na, ay mapapansin nyo na medyo malabnaw pa talaga yung ating mixture. Naglagay ako dito ng kaunting glutinous rice flour, mga 1 to 2 tablespoon plus water. Haluin lang muna natin para to avoid any lumps. Then, i-transfer natin ito sa ating pot. Pakuluan ito or i-simmer for at least 3 to 5 minutes. At magiging malapot din ito. At ito naman yung ginagawa natin again para siyang bilo-bilo or palitaw na mixture. 2 cups of glutinous rice flour. Then again, para tayo gumagawa ng bilo-bilo at para pantay-pantay ang sukat. Ito ay gumamit ako ng 1/4 cup na pang-scoop. Ito nga pala yung niluto natin munggo kanina. Napalamig na natin, di ba? At naging firm na ito. So nag-scoop lang ako ng mga 1.5 tablespoon dito sa ating galapong. Pinalaman ko ito bilugan na smooth na katulad nito. At ito nga pala napapanood nyo, ito yung first way sa pagluto ng bibingkoy. At kung meron naman kayong oven, pwede itong i-bake at itoast lang ito hanggang sa makita ninyo yung pinakaibabaw na medyo tusta na ng konti. At since na wala tayong oven dito, ay uling yung ating gagamitin dito para na talaga tayong binabroil natin yung pinakabibingkoy natin. At kailangan na continuous yung init ng ating uling sa pamamagitan ng pamaypay or kahit ng mga ganitong electric fan. Nga pala, syempre kailangan din natin na painitin yan sa pinakailalim ha, huwag kalimutan. So over medium low heat, pinainitan ko lang yung aking infrared stove at kailangan na may patong din tayo sa pinakailalim para hindi direct na maluto or masunog yung pinakailalim ng ating bibingkoy. At sa pag-serve naman ito ay kailangan na ilagay natin yung pinaka-alfajor sa ibabaw ng ating bibingkoy. Next, ang ating second way sa paggawa ng bibingko, ito naman ay medyo maganda-ganda ng konti at magiging soft yung inyong pinaka-bibingkoy. So, pakuluan lang ito para lang talaga tayo nagluluto ng palitaw. So, kapag ito ay lumulutang na sa over-boiled water or boiling water, hanguin na natin ito. Again, same process ha, kailangan natin itong lutuin syempre para lang matusta yung pinaka-ibabaw ng ating bibingkoy. Pero no need na ito painitin sa pinakailalim kasi luto na naman yung ating bibingkoy. Again, lagyan ito ng ating alfajor. O, diba guys? Medyo marami tayong ginagawa dito pero it's worth it. Napakaganda nito pang negosyo kasi kakaiba. Hindi lahat ng kakanin ay nagagawa sa bahay. Alam naman natin yan. At itong pinaka-recipe natin ngayong bibingkoy, the best, special, magandang pampasulubong sa pamilya.